Good morning sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Shout out. Ano ito? Hindi ito basura. Iniipon dito ang mga ano yan. Recycle. Yan. Anong oras na? Yan. Sobrang lamig. Malabas ko malabas. Akala ko makakalabas ako ngayon dyan sa kasi ma-picture. Kaya lang sobrang lamig. Kalain mo. Ano na ngayon? February na. Ayoko ng bulaklak. Gusto ko tanim. Ang ibigay sa akin na nagbubulaklak kung ngayong yung Valentine. Gusto ko tanim. Kasi ang bulaklak nalalanta. Gusto ko yung tanim. Mga nabubuhay. Kaya yan ang gusto kong iregalo sa akin, tanim. Kumusta sa inyong lahat dyan sa Pilipinas? Laging maging masaya. Gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Kasi pag naggawa ka ng kasamaan sa kapwa, hindi yan utos ng Panginoon Ama Hesukristo. Gawain niya ng demonyo. Yan. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa sa dalawa. Satanas at Panginoon Ama Hesukristo. Dapat isa lang. Alisin ang galit. Kung may galit ka sa isang tao, kausapin mo. Kung ano ang kung ano ang nagawa niya sa'yo. Yan. May tao kasi nakagawa ng hindi maganda sa kapwa ay hindi marunong sorry. Ganun yun. Hindi marunong mag-sorry. Yan. Ang iba naman na kunwari na sorry para makalapit, tapos matiwala naman para ipatuloy ang hindi magandang gawain sa kapwang kinakagalitan nila. Once na mag-sorry, wag na
close sa taong iyan kasi hindi mo alam patalikod na sasaksakin ka. Mamaya niyan, painumin ka pa ng lason. Kasi kapag ang tao ay galit sa iyo, na may kinakimkim na galit, hindi natin alam kung anong dahilan at hindi naman sinasabi, huwag magtiwala. Kahit kadugo mo yan. Kasi yung tinatawag na, ano yan, may taong mahusay manipulate. Ma-pretend na okay na ang lahat. Ma-pretend na walang problema. Pero yung pala patago na gagawa ng kasamaan ulit sa'yo. Kaya huwag magtiwala. Kaya oras na naging kaaway mo na pala o galit sa'yo or wala naman ng anong dahilan, huwag magtiwala. Dahil may taong na ganyan na nakikipagbati sa'yo, yan pala may intensyon, may balak para ipagpatuloy ang paghimagsik na kunwari na okay sa'yo pero patalikod pala na gagawa ng kasamaan para ipatuloy. Mamaya yan, kukuha ng buhok sa'yo. Kunwari na yan ang buhok mo. Kukuha ng ng buhok sa'yo. Tapos ipapakulam ka. Kung hindi, sila mismo ang makulam sa'yo. Tingnan mo. Pag nakakuha ng damit sa'yo, ganun din. Gagawa ng ikapakulam ka. Kung hindi, sila mismo ang makulam. Maritwal. Yan, may taong ganyan kasi, yung mga patago. Na okay sa'yo, mabait sa'yo, at okay ng lahat. Pero, hindi pala. Hindi. Kaya, dapat iwasan na kung kayo mayroong nagkaroon ng experience yung ganyan, ay iwasan nyo na. Kasi walang mapupuntahan kabutihan yan. Ikaw ang kawawa kapag nagtiwala ka ulit. Kapag sobrang kasi oras na nagsa-sorry sa'yo, akala mo okay na, hindi pala. Hindi. Papalapitin ka lang sa kanyang pitag para may nangyari na ba sa inyong ganyan. Kaya huwag magtiwala. Kaya kasi ang mamaya niyan kung ano nang ipapakain sa iyo, papainom sa iyo. Yan. Tapos magkakasakit ka. Yan. Pero wala kang dududahan kasi akala mo okay na ang lahat. Wala kang pero mararamdaman mo naman na kung ang taong ito na nakipagbati sa iyo ay totoo o hindi. At meron din tao na hindi nagsasabi ng sorry. Maggawin ng kasamaan sa iyo. Parang wala lang. Tapos babatiin ka. Yan. Parang wala lang. Maghintay ka ng ng mag-sorry sa'yo. Hindi talaga. Mapagmataas talaga. Parang, wala lang sa kanila. Wala lang. Ganyan. Kaya, umiwas kayo sa taong ganyan. Sa mga taong kunwari, sa mga yung mahusay mag-manipulate, mga narcissist. Kung hindi nyo alam kung ano ang narcissist, tingnan nyo sa Google. At dyan nyo malalaman kung may kayong
naka-encounter na taong ganyan na narcissist, ano yung mahusay mag manipulate. Yan. Yan, mag-ano kayo, ano yan. Tapos merong din taong na ano na wala kang kalam-alam, sisiraan ka. Oh. Napapaniwalaan ang lahat na nakakausap niya, na ganyan na nag-aano siya, yung taong yun na naninira, nagpe-play victim. Nagkukwento sa ibang tao na hindi ka pa naman kilala. Yun, yung mga ano niya, mga alipores niya, mga kaibigan, o ganyan, mga kakilala, pati magulang, pwedeng siraan. Sariling kapatid, sisiraan din, o ganyan. May taong ganyan. Tapos play victim, o ganyan. Kaya ay mahirap na sarili mong magulang sisiraan mo sa ibang tao. Di yun maganda. Pag ang taong ganyan ay parang tumingin sa salamin, na sarili mo kadugo, sisiraan mo. Tingnan mo, lalo na magulang, ay mahirap ang may taong oras na sariling magulang siniraan, ay hindi mo yan pwedeng tiwalaan. Ayan. At nagpe-play victim, iyong naninira, ay Diyos ko, para lang makuha ang atensyon ng ibang tao. Hindi yan maganda. May taong ganun. Kaya ingat kayo sa mga taong ganyan. Kaya mahirap makatagpo ng taong ganyan. I mean, mahirap magtiwala sa taong ganyan. Kaya, yun lang. Yan ang aking ngayon, advice ko ngayon sa araw na ito. Yan. Real talk lang tayo. Real talk. Kaya kung ang gusto ko, ako sa totoo lang, kung may galit sa akin, sabihin kung ano ang ikinagagalit sa akin. Hindi yung patago na gagawa ng kasamaan sa akin. Kaya ay mga patago ng ganyan ay maano yan. Kaya maging aware kayo sa mga taong na kakaibigan nyo, kahit sa relatives, kahit sa kadago, kahit sa kapatid. May taong ganyan, kaingat kayo. Kasi sariling kapatid pwedeng ipahamak. May taong ganyan. Yung biktima, yung ipapahamak talaga. Tapos yung yung nagpe-play victim. May taong ganyan. May na-encounter na ba kayo ng ganyan? Okay, kaya ingat kayo. Ingat. Okay, alisin ko na ito kasi makain na ako. Sa sunod na lang naman. Inano ko lang yan. At sa sunod na lang naman. Okay. Real talk lang tayo. Hindi ito paninira. Real talk. Alam mo ba, simula ng bata ako, na yan ng ibang kapatid, wala akong naging kaaway. Kahit kapitbahay namin, doon sa lugar namin dati,
Kahit sa mga kaklase ko, simula nang ako elementary grade, wala akong naging kaaway. Kahit yung sa high school, wala. Yan. Ako ang inaaway. Kaya ang ang tagapagtanggol ko noon, yung kapatid ko, si baby. Kasi astig yun. Ako ayoko talagang na, kaya binubuli-buli ako doon sa lugar namin kasi na, hindi ako tulad ng kapatid ko na si baby na astig na hindi pwedeng itulak-tulak. Kaya siya yun yung tagapagtanggol ko noon. Nung bata pa kami. Yan. Kaya kahit ngayon, yung mga ibang pamilya ko, kapatid ko, binubuli ako. Kasi alam nilang kaya-kaya ako. Kaya hindi kasi ako talaga palaaway. Minsan, pinoprotektahan ko rin ang aking sarili. Pero, yun, napapasama tuloy ako. Dapat pala sa mga ganyan, wag mo na lang pansinin. Kasi ang taong palaaway, hindi na surrender. Hindi natanggap ng ng kamalian. Ang taong ganyan hindi talaga. Yan talagang talaga. Babalik ta rin ang lahat na tulad ko, ako ang may kasalanan. Yan. Alam ng mga kapatid ko, hindi ako palaaway. Alam nila yan, pero ako ang inaaway. Pakatapos babalik ta rin. Kapag nag-ano na ako, yung ko ang sarili ko, tanggol ko ang sarili ko, yan, babalik ta rin na ako ang pinakamasama. Yan. Kaya hindi dapat pala sa pagganyan na kung ano-ano mga sinasabi sa iyo, pag nalaman mo, kausapin mo. Yan. Kausapin mo. Pero may ibang tao talaga na ipapapulis pa ako. Tapos yung nagpapulis, nagpi-play victim. Ako ngayon ang ako ngayon ang naging masama. Okay lang yan. Pero alam niya naman kung ano ang totoo. Tapos malapit sa akin, hindi man lang mag-sorry. Parang wala lang. Kaya sabi ko, ay talagang hindi magbabago. Hindi marunong mag-sorry. Talaga, kung Kasi malalaman mo naman ang sorry galing dito sa puso o yung sorry, ganyan yan. Yung parang mararamdaman mo naman kung totoo na nagsasabing sorry o hindi. Pero ang iba talaga, mataas, di mo maabot, hindi marunong mag-sorry. Kahit noon pang panahon, hindi marunong mag-sorry talaga. Yan. Ay naku po, matatanda na tayo, sana magbago na. Mapagkumbaba, hindi yung maging mataas sa kapwa. Tapos yung paggalit sa iyo, kukulamin ka. O kung hindi, ipapakulam ka. May taong ganyan. Ay, naku po. Maging yan na talagang, kasi ang tataong mga mahilig sa mga kulam-kulam, hindi yan maka-Diyos. Sa demonyong gawain yan eh. Kasi hindi mo pwedeng silbihan ang dalawang Panginoon. Yan. Dapat isa lang. Kasi nakikita yan ng Panginoon Ama Hesukristo eh. Yung ginigawa, yung ganyan. Hindi, yan. Kaya, dapat gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa.
Yan. Kaya, at kung kung halimbawa, na ano ako, yung may ano ako na hindi ko, halimbawa parang yung naghinanakit ako, direktang sasabihan ko. Pero pag may hinanakit din ako na ano yan, naiwas na lang ako. Ayoko na. Pag ako nasaktan, for example, na ano yan, na hindi nagtupad sa usapan, na gano'n, naiwas na lang ako. Kasi masakit na yung hindi ka siniseryoso. Ano. Kasi alam mo, isa pa, maraming mga tao na sa mga pinagkukwentuhan na nag-hallucination ako, nag-delusional, tapos yung ang God knows kung ano pang mga sinabi sa akin, tungkol sa akin. Kaya ang ibang mga friends ko sa Facebook, hindi na dati ka nakikiusap sa akin, hindi na. Kahit relatives ko na iba, iniiwasan na ako. Hindi na nakikiusap sa akin. Siguro natakot sa akin. Kasi nga, siyempre, ang kasinungalingan ay pinapaniwalaan, lalo na kung mahusay mag-manipulate, ay, yan. Kaya, yan. Lalo na doon sa si Roma, ay sirang-sira na ang pagkatao ko. Kahit hindi pa nila ako, kilala sa personal. Kasi nga, papaniwalaan yun eh. Lalo na kung nabibigyan. Maniwala. Bibigay yan. Yan. Siyempre. Tapos, mapaawa-awa. Yan. Papaniwalaan. Yung ganyan ang mga narcissist. Tingnan nyo ang narcissist na meaning sa Googles. May na-counter na ba kayo ng ganyan? Ay, ingat kayo. May pamilya kayong, may mga kapatid na kayo o pinsan o kaibigan na narcissist, ay ingat kayo, iwas kayo. Kasi walang pagbabago yan. Hanggang mamatayan, hindi yan magbabago kasi yan talaga ang ugali. Wala yan, kahit magtanda na yan, guugod-ugod na, ganyan pa rin ang ugali. Kasi ganyan ang ng narcissist. Hanapin nyo sa Google kung ano ang narcissist. At may na-encounter na ako niyan. At na-realize ko ang ugali na ganyan. Kasi ko sa Google, na yung may napanood lang ako ng video tungkol sa narcissist. Nag-curious ako. Tinignan ko. Na-realize ko na, wow, ito pala ang taong ito. Ganito pala ang ugali niya talaga. Kaya mahirap na magtiwala talaga. Tingnan nyo kung anong narcissist. Meron din narcissist, psychotic. Meron yan din. Makikita nyo sa Google kung gusto nyo. Ganyan. Okay, God bless everyone. Okay. Real talk lang yan para makaiwas kayo sa taong ganyan. Mahusay na manipulate ng kapwa. God bless everyone.